the CCP issued numerous secret documents and mobilized the armed police and army to maniacally oppress and eradicate the church. The whole of mainland China rained blood. Dark clouds descended, and there was universal outrage and indignation. Today, the Christians of all the house churches, particularly those of the Church of Almighty God, are experiencing even more brutal and bloody persecution by the CCP government. Then we began broadcast to China. During the earlier years, they classified our radio station as an enemy station. The listeners had a lot of challenge trying to listen to our programs. Many of them were hiding inside their bed with blankets covering the radio receivers. They had to turn off their lights. I still remember when I first joined FEBC that there are Bible smuggling stories. In 1978, na-remember ko, nagbukas ang China ng, yung Canton Trade Fair. Si Nixon na yun, may ping-pong diplomacy at the time. Wini-welcome na ng China ang mga tourist sa mga business people. Alam mo ako yung the first Bible courier to China of Open Doors. At that time, nagplano ang Open Doors ng Project Rainbow. Anong ibig sabihin ng Project Rainbow? Magdi-deliver ng 30,000 Bibles or New Testament pala. Ang tawag doon, baby Bibles, yung maliit ng New Testament, baby Bibles. Kinoordinate ko yon with Mama Kwang. Si Mama Kwang ay isang evangelist sa Swatao. Marami siyang following kilala siya doon. Respetado. May signs and wonders. So, nung na-meet ko siya sa Canton City, nakumbins ako dahil yung first encounter ko sa kanya, sabi niya, let's pray. So, lumuhod kaming dalawa at nag-pray siya very on fire. Nagtanong ako, sabi ko, kailangan ba niyo ng Bibles? Sabi niya, oo. At sabi niya, nag-usap kami kung ilan. So, nag-agree kami na 30,000. Dinala ko yan, nag-report ako sa team sa Open Doors. Kasi at that time, I was already working with Open Doors with Brother Andrew. At ang plano, tinaon sa Canton Trade Fair na maraming papasok na mga business people at doon sasabayan. So, ang nangyari, nag-recruit na ng mga Christian believers. May mga taga-Europe, may taga iba't ibang bansa, America, Europe, New Zealand, Australia, karamihan puti At ako naman ang nag-coordinate from Hong Kong to China. Na tinitingnan ko nga nung inihanda na yung mga Bibles, talaga siguro mga ng taas mga 7 feet. Tapos ang dami doon sa bahay ni Sister Choi, siguro mga 6 feet by 6 feet Ganun kadami ang 30,000
nagsimula na yun eh. There were more than 30 believers. Ibig sabihin, isang believer, mga tagwa 1,000. Pero mga BB Bibles eh. Malalaking suitcase eh. That was done in 8 days. I was in Canton City with a Hong Kong Chinese. Parang sidekick ko eh, assistant eh. Dalawa lang kami. Pinoproject nila na, hindi restricted talagang China. So, maluwag ang border eh. Maraming nakapasok. Ang trabaho namin ni Edima, pagpasok ng Biblia, bawat isa mga 2-3 suitcase yan eh. Halo-halo, may Bible, may New Testaments pala, saka damit. Pagdating nila sa hotel, isang grupo of maybe 4 or 5 foreigners, doon naman, sasalubungin namin sila sa kwarto nila. Ita-transfer lahat ng Bible or New Testaments sa isang suitcase lang. Mabigat eh. At ang maiwan yung mga damit. And then ilalabas na namin yan sa hotel eh. Papunta sa taxi. At doon, ang mga believers sa mga bahay-bahay, dadalhin namin. Itong mga believers, galing ito doon sa Swatao, na lugar nila Mamakwang eh. Ganon ang procedure eh. So we did it in every day, mga 2 o 3 o 4 na hakot eh, pabalik-balik eh. Very successful yun eh, yung Bible delivery. Siguro mga 2 o 3% lang nakuha eh, na hindi nakalusot eh. All the 30,000 New Testaments pumasok eh. At ang sabi ni Mamakwang sa akin, yung 30,000 Bibles, bawat house church ay tagli-5 lang na New Testaments. Ganon dinistribute doon sa grupo niya eh. So after the successful Bible delivery, kasi ang dati talaga, Bible courier lang ako eh. I mean, ang mga officialis ng Open Door sa Asia, mga Canadian, American, kanya-kanya department ang hawak. Ako, I belong to one department lang eh. Nagtatrabaho doon sa program department. Ang nangunguna dyan ay isang Amerikano eh. Si Voice ang pangalan eh. After the Bible delivery, successful delivery, ang nangyari, ako nang ginawa, dinagay ako doon as the program department head. Pinumuta ko eh. At mula sa Hong Kong, doon ako naka-station, binalik ako sa Pilipinas to be part of the management team eh. So among the management team, I was the first Asian member of the team eh. Ang responsibility ko, yung field of China and also Asia, pero China talaga eh. Walang major Bible delivery na mangyayari without me involved at the time eh, nung promote na ako eh. All glory to God eh. And pagkatapos ng 30,000 Bibles, patuloy ang pasok ko sa China, pero nag-request si Mama Kwang nung na-meet ko siya uli. Sabi niya, kasi tinanong ko, ilan ang kailangan nyo? Sabi niya, 1 million Bibles this time. Or 4th floor, rooftop. Wala pang araw, nasisikat, andun ako eh, nagpipray na ako eh. First day, second day, parang walang nangyari. Third day. On the third day evening, nanaginip ako eh. Sa panaginip na yun, nakita ko yung Exodus 9:16. Yun lang. Very clear. Pagising ko, lukso ako dun sa Bible ko eh. Nakaluhod ako eh. Binasa ko eh. Nakaluhod ako. Exodus 9:16. Ang nakasulat doon, for this reason, I have raised you up to show my power in you, that my name may be proclaimed throughout the world. Nanginig ako eh. Parang nanlambot ang pakiramdam ko. Nasabi ko, Panginoon, ikaw ito nagsasalita sa akin eh. Sabi ko, kung ikaw na talaga ito, I'm going eh. I'm ready, sabi ko. Then, punta ako sa Hong Kong.
Binitbit ko ulit si Eddie Ma, yung right hand ko sa Hong Kong Chinese. Kasamahan ko ito. Dala namin mga camera, mga parang yung gamit ba, punta kami sa China. During that time, nag-research na kami, active research na for Bible delivery. Na-experience ko, grabe ang Chinese eh. Doon sa tinira namin sa medyo sa Swatao. Alas 4, alas 5 pa lang ng umaga, nagigising na yung mga believers. Anong gagawin? Prayer meeting. Before 6 o'clock, they were praying. Yan ang nakita ko. Pangalawa, dinala nila ako doon sa meeting with more than 1,000 believers. Yung pala, ang sinasabi na house church na may ganung kalaki, dahil ang house church nila, hindi na isang house lang. Kasama yung backyard na, at doon nakaupo yung mga believers sa isang tinatawag na house church. At doon sa house na yun, punong-puno ng nakikinig. May ginamit ng maliit na loudspeaker. Sabi ko, nung nag-call ako, hindi ba kayo huhulihin dito? Sabi, hindi na. Kasi ang mga dito, Communist Party member, sympathizer na. Ang kanila, may tinatawag sila, ang dalawang mata, ang isa pikit, ang isa dilat. Kaya okay lang, huwag kayo matakot. From where we stay, maghahanap kami ng beach na landing site. May nirecommend sila na isang lugar. But we have to take a bus, yung maliit lang na bus. Nakakatakot noon kasi if you go from one place to another, dapat mag-register ka. Ay hindi yun ang ginawa namin. Pagdating doon sa lugar na yun, I dressed like a typical Chinese, although medyo nakikita na overseas Chinese ako, nakalusot. Pumunta kami sa beach ng believers, doon sa, sa village, sa beach na yun eh. Pagdating doon, ang unang tinignan ko sa isang side, kasi parang may sa beach na yun, mayroong mga nag-protrude na isang parang umusli. Sa kabila, may beach, sa kabila may beach eh. Pumunta muna kami sa kabila, yun ang pinasabi sa akin, baka dito pwede. Tinignan ko, parang walang witness eh. Ang lakas ng wave. Sabi ko, hindi ito eh. Then punta kami sa kabila. Nakita ko yung beach, it stretch. Maluwang eh. Pero malakas ang alon pa eh. So sabi ko kung may witness ako eh. Ang kasamahan ko, magaling siya si Eddie Ma sa Hong Kong. Galing niya magkuha ng picture eh. May wide angle, mayroong pang long distance. Ang ginawa ko, kasi wala akong ginagawa, kinuha ko yung pocket size na camera, yung automatic. Then, inabutan kami ng dilim. Hindi na ako nakauwi doon sa bus na maliit. Wala na eh. So, ang ginawa namin, hike na lang kami ni Eddie Ma eh. For more than 2 hours along the beach, makabalik kami doon sa tinitirahan. Paglabas namin ng China, kami ni Eddie Ma, kasi gawa na namin ng objective eh, to look for the landing site and also to prepare the force inside eh, yung tatanggap ng Biblia eh. Naisabi ko na eh. In fact, may mga signal pa eh na yung parang ilaw, saan sila magpuposisyon pagpasok namin para makakita namin ang site kung saan ang beach na yun. Kasi gabi kami papasok eh. Punta na ako ng Pilipinas. Si Eddie Ma nasa Hong Kong. Plano na. Nagplano kung paano i-deliver. Yung iba nagsasabi, aeroplano, ibabagsak. Yung iba naman, ipapalutang sa dagat. Yung risk ba? Until finally, nag-decide na, barge and tugboat. So, pinag-usapan ng logistics, pera, saan bibilhin. Ang fundraising, of course, open doors na nag-raise fund eh. Ang tugboat, binili. Hinanap namin sa Singapore as a team eh. Doon kami kumuha din ng lisensya. Tapos, ang barge,
dito ginawa sa Batangas sa EEI, Puerto Galera. At ang barge is specially designed Pag open ng barge, dito sa side, ang dalawang side hindi sa likod. At dinlagyan ng crane sa buntot, sa likod. Dahil nga dapat kasi yung crane ang magpo-push out ng mga cargo Ang Bible naman printed sa Amerika. At doon mismo siguro more than 200 big canvases Ang laman nito puro boxes of Bibles. At pinak yun na maging airtight para lumutang sa dagat. And then bumili din ng rubber boats powered by motor 4. So that the 20-member crew could be divided into 4 groups. In-organize nilang prayer network sabi niyang open doors all over the world It took siguro lahat-lahat yung project na yun 1.5 years From Singapore, we drove the tugboat papunta sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, andun na ang rubber boat. Doon kami nag-practice sa Puerto Galera. Pagkatapos, from the Philippines, hinila na ng tugboat ang barge papuntang Hong Kong muna. Pero dahil sa maraming trials kung minsan yung may mga different ideas dahil sa masyadong seryoso ang delivery, very dangerous. Kung minsan may point na grabe ang tension then grabe yun ang prayer. So, ang nangyari, dahil sa mga delay na yun, na mga tension, at the fundraising, kung saan walang pera, kulang ng pera, na-delay. Kaya inabot kami ng typhoon season. Tapos, during that time, previous year, nagkaroon ng gera ang China sa Vietnam border war. Natalo ang China. Napahiya ang China Kaya, ang ginawa ng China, during that time nag-deliver kami, ang border talaga, marami silang naval mga ship High alert ang China That was the time that we delivered the Bibles Our journey from the Philippines to Hong Kong, inabot kami ng typhoon. Yun ang grabe. Kasi talaga rirespetuhin mo ang dagat sa typhoon. Wala ka nang makitang wala ka nang makitang horizon Puro na lang big waves. Hinahampas doon sa tugboat. Nakadepende na kami sa compass para makadating sa Hong Kong. By faith na yun Kaya nagpapahina ako, dumating na si Brother David, ang leader namin. Mukhang takot Sabi sa akin, Brother Joseph, what do you think? What do you think? Sabi ko, Doug, as far as I'm concerned, it's over It's done. Bakit ko nasabi yun? Kasi, naiisip ko, as I reflect, kung sinabi ng Diyos, for this reason I have raised you up, to show my power in you, that my name may be proclaimed throughout the world. Ang tingin ko, hindi ako mamamatay. Maski lumubog pa ang tugboat. Kasi makikita ko ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. At hindi ko naipoproclaim ang pangalan ng Diyos Hindi pa pwede mamatay kasi mayroon pang hindi pa tapos ang purpose sa buhay ko Pagdating ng Hong Kong, kalahati ng aming kasamahan umayaw. Nag-replace kami ng panibagong mga team members Kasi yung iba nalula, nahirapan sa biyahe, hindi kaya Yung iba natakot siguro. Wala pa nga ang Bible delivery sa puntang China. Sa dinanas namin na danger, grabe Yung iba naman, na-miss na ang kanilang asawa. Alam mo, nakakamangha. Kasi nung pumasok na kami ng Chinese Territorial Sea,
May dinaanan kaming lighthouse doon sa, papasok sa Swataw. May lighthouse doon doon sa bundok. Mayroon daw mga sundalo doon. Yung nagbabantay ba sa lighthouse at the same time. Hindi kami naispatan. Nakakatapagtaka kasi, kung tingnan mo ang Chinese junk vessel, yung mga Chinese boat, ang layo ng aming boat, very modern looking ang tugboat namin from Singapore, saka yung barge. Very unusual Pero hindi kami sinita, hindi kami nakita. Then, habang papasok na kami, dahan-dahan, wala pa sa beach, ako nagdadrive May nakita akong patrol boat, palapit. Sabi ko, nakita na kami. Nakita na talaga. Kaya, ang pakiramdam ko parang may paru-paro na lumilipad sa loob ng katawan ko, paakyat, pababa. Sabi ko, sigurado huli na ito. Wala na pag-asa. Ganon. Ngayon, nakapikit na lang ako. Kasi, alam ko ang direksyon tuloy-tuloy Pag tingin ko, wala dito, kailangan nandun sa kabila. Pag tingin ko kabila, andoon. Dinampasan lang kami. Parang hindi nakita. Parang hindi ako magpaniwala Nakahinga ako ng grabe Ngayon papasok namin. Ang timing, pag 6 o'clock, dapat andun na kami sa sa malapit sa beach Nandun na kami. And then, tinatanong ako, nasaan ang dito, ang landing site. Sabi ko, antay tayo. Kasi mayroong apoy na magbiblink-blink Then nakita kami na nagbiblink-blink. Yun na. Yun ang beach. Kasi madilim na Baba na yung yung rubber boat. Bumukas na yung side ng barge. Tapos position kami lahat. Organize kami Then, team 1, team 2, team 3, team 4. Tapos, i-hook na sa likod yung mga, canvas. Maraming canvas na dugtong-dugtong. Puno ng Bibles lahat Tapos, medyo, walang sound Apat na, parang snake-like gumagapang papunta dun sa loob. Pagdating doon sa beach, mayroong 2,000 Chinese believers nag-aantay behind the tree. Hindi nakikita At may mga truck na nag-aantay for delivery. Nag-aantay sila. Pagdating namin sa beach, nakita nila, labasan yan. Oo. Tapos, kami naman, bumaba na sa rubber boat. Tapos, kinuha yung malalaking gunting sa garden. Oo, pinakita namin sa kanila kung paano guguntingin Oo. Masaya sila Ang mga Chinese marami, may mga bamboo poles. Lagay ka, bawat dulo, 2-3 boxes Ang bibilis nila. Papasok, ganun. Nung umaandar na, sabi sa amin, alis na kayo. Sabi namin, hindi pa tapos. Gusto namin tumulong. Please go. Kami nang bahala dito. Dangerous. So, instantly, umalis na kami. Balik kami nun sa tugboat sa barge. Tapos we pull out. In 4 hours, 6 o'clock, by 10 o'clock, labas na kami. Tapos ang natira, mga Chinese believers. Then ito nang nangyari. Sa dami, hindi na ilabas lahat sa beach. May natira na 10%. Yung 10% na yon natuklasan na by daybreak, inap ng umaga Ang nangyari, sinunog ng Chinese Pero mahirap isunugin ang Biblia hindi nasunog talaga. Tinapon sa dagat. Ngayon, nung naglumulutang, kinuha yun itong mga fisherman. Binenta sa market. So nakuha pa rin ng believers. Na kami sa Pilipinas yung tug and the barge. Pag ito sa Pilipinas, kasama ako sa management team. Nagmi-meeting. Ano na ang gagawin, yung ganon. Ang isa, of course, magbakasyon na, pahinga na, mag-rejoice Pagbalik ko ng Maynila after the vacation. Time magazine here says it was the boldest expedition that they have ever
witnessed in missions, and I'm glad we were part of it. We did it, but we did it in Jesus' name. So, pumunta kami sa Amerika ni Doug kasi promotion, fundraising, mabigat ang puso ko eh. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo Doug, isa lang ang mamatay doon. Kasi at pinick up na eh. Ang China, after the delivery, and after the Time magazine, kung Beijing nagpadala sila ng intelligence eh. Kinuha nila yung provincial intelligence eh. Pinagalitan ng pinagalitan eh. Paano nakalusot itong mga ganun ba? Tapos, ang intelligence naman sa provincial, hinuli talaga yung mga kasamahan ko dun eh. Pinersecute, binugbog na grabe ang nangyari. Buti walang namatay. Kasi sabi ko, pag na may namatay doon, sabi ko, Doug, you won't see me anymore sa Open Doors eh.